Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Pastol sa bukirin, nagpastol mga tupa, kanila nagpakita ang anghel ng Diyos. Huwag kayong matatakot, maganda ang balita ko. Ngayong gabi sinilang ng manunubos. Ngayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa, dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama. Salamat po binigay niyo si Jesus. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, isang bagay ang makakatulong sa atin para malampasan natin ang ating mga pagsubok, para magkaroon ng kasagutan ng ating mga suliranin, para tayo ay mabigyan ng kapayapaan sa gitna ng gulo ng ating buhay. At yan ay ang ating pananampalataya. Pag wala tayong pananampalataya, hindi man natin maririnig ang Diyos na nangungusap sa atin, na naggagabay sa atin. Kung wala tayong pananampalataya, hindi natin mapapasaya ang Diyos kahit na ano man ang ating gawin. Sa pamamagitan ng pananampalataya, pinapakita natin ang ating pasasalamat dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Mga kapatid, tayo'y manalig sa Diyos para makita natin ang Diyos na kasama natin, na nagpupuno sa ating mga pagkukulang sa buhay. Alalahanin natin ang mga pagkakataon na kung saan nanghina tayo sa ating pananampalataya, at sa pamamagitan ng banal na misang ito, naway mas tumibay pa ang ating pananalig sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinagindapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Siya naway isinilang na mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid, katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampon ng dyablo, sapagkat sa simula pa'y gumagawa ng kasalanan ng dyablo. Ang naparito ang anak ng Diyos, upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya'y may bagong buhay na galing sa Diyos.
at yamang ang Diyos ang ama niya. Hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang mga anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid ay hindi umiibig sa kanyang kapatid, ay hindi anak ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ang bagong awit. Sa Panginooy ialay, sapagkat yaong ginawa niya ay kahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamoy yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umingay ka, karangalan at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Pagkat siya'y dumarating maghahari sa daigdig. Taglay niya'y katarungan at paghatol na matuwid. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Alleluia, 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 alleluia. Nung dati mga propeta, ngayon na may anak niya ang sugo ng Diyos na Ama. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, ito ang kordero ng Diyos. Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, ano ang hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira? Rabay. Ang kahulugan ng salitang ito'y Guro. Halika kayo at tignan ninyo, ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nung mag-ikakaapat na ng hapon, ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, natagpuan namin ang Mesiyas. Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinitignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw si Simon na anak ni Juan. At ang ipinangalan ko sa iyo'y Cephas. Ang katumbas ng ngalan ito'y Pedro. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang araw po, Father. How do you know that your faith is true? Paano mo alam na tunay at totoo ang iyong pananampalataya? Before we answer that, we have to be clear that we do not need a perfect faith. We just need a little faith. And may that faith be true. Alam naman ng Diyos, hindi po tayo perpekto. Dahil
Siya lang ang perpekto. Ang hiling lang ng Diyos ay tayo ay maging totoo sa Kanya. Hindi po dahilan ang pagiging mahina at marupok para hindi tayo maging totoo sa Diyos. Kahit na nagkakamali tayo, kahit na nagkakasala tayo, kapatid, subukan mo pa rin na maging totoo sa Diyos. The Lord will appreciate it if you are true to Him. Because remember, Jesus is concerned about the truth. Because Jesus is the truth, di ba? Si Jesus galit na galit sa mga hipokrito o mga aktor. Ayaw ng Panginoon sa mga nagbabalat kayo. Hindi natutuwa ang Diyos sa mga pakitang tao. Kaya magandang bigyan ng pansin po ito. Ano ang tanda na totoo ang iyong pananampalataya? Di bali na kung ikaw ay nagkakamali, kung ikaw ay nabibigo, pero kung totoo naman talaga ang iyong pagnanasa, na sumamba sa Diyos, na mahalin ang Diyos, na manalig sa Diyos, kapatid, sapat na yan. Ikaw ay pagpapalain pa rin ng Panginoon. First, the sign that our faith is true is when it helps us to become better persons today than yesterday. Kung hindi ka ginagawang mabuting tao at Kristiyano ng iyong pananampalataya, hindi ito totoo. Napakaganda po ng sabi ng teologo at manunulat, si Richard Rohr. Ang sabi niya, true spirituality should change you. Spirituality is not about trying to change other people. Nakakalungkot po minsan na kung sino pa yung mga religious, kung sino pa yung mga palasimba, kung sino pa yung mga madalas na nasa parokya, sila pa yung mga mapanghusga, sila pa yung mga mapanlait sa kapwa nila. Marami po akong alam, paumanhin po ha, napakadami dyan. Puno ng santo ang kanilang mga bahay. Pero kung titignan mong ugali nila, pati ang demonyo mahihiya sa kanila. Napakasama ng kanilang pakikitungo sa kanilang mga kapwa. Minsan pa nga, sila pa yung mga palaban sa aming mga pari. Noon pong nagsinod at ako po ay nag-i-interview sa aking mga parokyanos, tinatanong ko sa mga iba, bakit hindi kayo nagsisimba? Nabigla po ako sa mga sagot nila. Ang sabi ng iba, Father, paano kami magsisimba? Yung mga palaging nagsisimba dyan, mas malala pa kesa sa amin. Kung magsisimba lang kami, Father, at makikita namin yung mga hipokrito, yung mga plastic, yung mga toxic na tao sa loob ng simbahan, baka lalo pa kaming magkasala, Father. Kaya mas maganda nang hindi kami magsimba. At least, hindi nadaragdagan ang aming kasalanan. Sabi pa nga ng iba, Father, kung maghahanap ka ng mga pinaka makasalanang tao, yun yung mga nagsisimba. Ang gusto ko po sabihin sa kanila, kaya nga sila nagsisimba dahil nagpapatulong sila. Gusto ko rin po sanang sabihin sa kanila, pero hindi ko na lang tinuloy kasi baka sumakit ang loob nila sa akin. Kung palang hindi perpekto ang mga nagsisimba, at ganon din, alam mo, hindi ka perpekto, bagay ka na makisama sa parokya. Opo, alam ko, imposibleng maging perpekto. Pero hari nawa, sana sa ating pagsisimba, sa ating pagdarasal, sa ating pananalangin, sa pamamagitan ng ating pananampalataya, kahit nakakunti, may nagbabago. Sino ba tayo para husgahan ng iba na hindi sila nagbabago? Nakikita ba natin kung anong nangyayari sa loob ng puso, sa damdamin ng tao? Di ba hindi? Mga kapatid, huwag mong agad husgahan yung mga taong nagsisimba, yung mga taong nananalangin. Kaya nga sila pumapasok sa loob ng simbahan. Kaya nga sila nagsisimba, kaya nga sila nagdarasal. Kasi gusto nilang magbago ang kanilang puso. Gusto nilang baguhin ang kanilang pag-uugali. Kahit pakunti-kunti lang, sapat na yan. Pwede na yan. Masaya ang Diyos. Kaysa naman sa walang pagbabago. At kaysa naman sa nagiging mas malala ang tao. Amen? Tama rin naman po, wala pong simbahan o walang samahan na perpekto. Kahit na saan kang pumunta na sekta,
kita. Magpalit ka man ng religion, lumipat ka man ng grupo o simbahan, meron at meron silang problema. Meron at meron silang pagkukulang. Meron at meron silang kasalanan. At kung man makakita po kayo ng perpektong samahan o simbahan, kapatid, sinasabi ko sa iyo, pag lumipat ka dyan, pag sumama ka sa kanila, hindi na sila magiging perpekto. Hindi nagiging perpekto ang simbahan dahil lang sa iyo. Nagiging perpekto ang simbahan, anuman samahan, anumang grupo, dahil sa Diyos. Kung ito ay pagkakaloob ng grasya ng Panginoon. Amen? Kung ikaw ang nagiging sanhi ng away ng pamilya nyo o ng iyong trabaho, kung ikaw ang nagiging dahilan, bakit meron mga hindi nagkikibuan sa inyong grupo, kung ano man ang iyong ministeryo sa loob ng parokya, mga kapatid, maging honest ka naman, maging tapat ka sa iyong sarili. Sana makita mo ng pananampalataya mo ay hindi tunay, hindi totoo. Alam na alam mo, totoo ang pananampalataya ng isang tao kapag ginagawa niyang malambot ang puso nito. A true faith does not harden the heart of a believer, but true faith softens it. True faith fills the heart and the soul with love. Amen? Pero kung nagiging matigas ang puso mo at ang ulo mo, hindi na tunay, hindi na totoo ang pananampalataya mo. Kaya nga po, turo din, kung maalala nyo, sabi ni San Pablo, sa sulat niya kay Timoteo, ang sino man hindi tumutulong sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kamag-anak, ay walang pananampalataya at mas masahol pa siya sa taong hindi naniniwala sa Diyos. A true faith should make you humble. A true faith should make you kind. You have true faith when you become more generous. Amen? Kung dahil sa pananampalataya mo, nagiging magagalitin ka, matampuhin, at mayabang, kapatid, siguro kailangan dagdagan mo ang iyong pagdarasal. But secondly, a true faith will always bring other people closer to God. Alam na alam mo, tunay ang pananampalataya ng isang tao pag hindi niya sinasarili ang Diyos. Totoo ang pananalig ng isang tao pag siya ang nagiging daan para malapit ang ibang tao kay Jesus. Hindi niyo po ba napansin itong si San Juan Bautista? Tinuro niya si Jesus sa kanyang mga alagad. Yan ang pagpapakumbaba ni San Juan. Pero meron din siyang tunay na pananampalataya. Dahil kung tunay kang nananalig sa Diyos, hindi mo ituturo ang iyong sarili. Palagi kang nakaturo, palagi mong dinadala, palagi mong nilalapit ang iba sa Panginoon. Dahil naniniwala ka, hindi naman ikaw ang magbibigay ng grasya at pagbabasbas sa ibang tao. Tanging ang Diyos lang ang nagbibigay ng mga lahat ng mabubuting bagay sa buhay na ito. At tingnan niyo po, balikan niyo ang ating ebanghelyo, napakaganda. Nung daw nakilala ni San Andres si Jesus, pagka-uwi niya, pinakilala niya yung kanyang kapatid kay Jesus, si Simon Pedro. Remember this, my dear friends, you can never give a true testimony without having an experience. Kaya nga, diba, pag nakatikim ka, nakakain ka ng masarap na pagkain, sisig man yan, halo-halo man yan, tinapay man yan, doon mo pa lang yan maikukwento sa iyong mga kaibigan para matikman din nila. Hindi mo naman irerekomenda ang isang pelikula kung hindi mo pa naman napanood ito. Hindi po ba? Gayon din naman po, hindi mo maibabalita na magaling ang isang doktor kung hindi ka niya napagaling sa iyong sakit. You can only give witness after having an experience. A testimony without an experience is a lie. Ikaw ay nagsisinungaling kung nagsasalita ka na wala namang karanasan. Tandaan po natin yan. Kasinungalingan ang pananampalataya na walang karanasan sa ating Panginoon. Kaya ganyan po kahalaga ang ating pananalangin at pagdarasal. It is because by
prayer and meditation, it is there that we can have a true experience of God. Hindi mo lubusan mararanasan ang Diyos kung hindi ka mananalangin. At dahil sa iyong pagdarasal, diyan titibay at magiging totoo ang iyong pananampalataya. Remember this, a person who do not pray will never have a true faith. Amen? And a person who do not pray can never bring people closer to God. Ang tao lang na talagang taimtim na nananalangin, siyang magiging daan para ang iba ay makilala ang Diyos. Magandang itanong po at pagnilayan ito ngayon. Totoo ba ang aking pananampalataya? Is my faith really true? O baka naman, nasanay na lang ako na nagsisimba. Baka naman, nakagisnang ko na lang ang pananalangin. Baka naman, ang iba sa atin ay natatakot na kutsain o laitin kung hindi tayo magdarasal. Talaga ba na totoo ang iyong pananampalataya? If you want your faith to be true, then seek God. Ang totoong pananampalataya, nag-uumpisa sa paghahanap sa Diyos at sa pananalangin. Totoo ang pananampalataya mo kung binabago ka nito at kung nilalapit mo ang ibang tao sa Diyos. So we pray to God that we may have a true faith through His help, so that we may be blessed and so that we may also be a blessing to others. Amen. Tinatawag ng Diyos ang kanyang mga pinili upang tuparin ang kanyang kalooban. Manalangin tayo ng buong pagtitiwala sa ating Ama sapagkat batid natin nais niyang mamagitan ang kanyang bayan para sa mundo. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babaeng may pananampalataya naway patuloy na tawagin ng Diyos upang maging mga tagapaglingkod sa ating lokal na simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating pamilya at mga kaibigan naway lubos na tumugon sa tawag ng ating binyag at tanggapin ang biyaya na manatiling bukas sa tawag ng Diyos upang maglingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga kabataan naway patuloy na magtiyaga ng may pag-asa at pagtitiwala sa katapatan ng Diyos sa kanila habang hinahanap nila ang higit na malalim na kahulugan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin din natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Diyos na lumikha sa amin, pinapasalamatan ka namin para sa mga biyaya sa araw na ito. Loobin mong makita sa amin mga buhay ang pagtitiwala namin sa iyo upang malaya kaming makatugon sa iyo ng buong puso. Hinihiling namin to sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa iyo, Panginoon, kami nag-aalay. Tinapay ng sakit, hapdi at lungkot. Tinapay ng pagod, tinapay ng bigat. Gawin mo ng tinapay ng tuwa, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus, maging tinapay ng aming tuwa, maging alak ng aming saya, maging kanta ng aming gala, maging katawan mo kami, Jesus.
Manalangin kayo mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyong nagmumula. Pagkaloob mong aming may hain, ng aming mga alay ay iyong kadakilaan at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming pinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang iisang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata, kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francesco ang aming Papa, Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maligayang esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawan namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya. Huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesukristo, ang Kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mid the silent night, the stars are shining. Shepherds on the hills, watching in keen night. The folks and flocks are in the forest sky, keeping and watching on the clouds bright. Silent night, holy but so tender in night, sleep in peace, sleep in heaven, sleep in heavenly Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinagsasalo mo sa iyong banal na piging ay makapakinabang sa iyong dakilang pag-ibig ngayon at kailanman upang pagkalipas na makaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming mga inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. I think that you would agree with me if I say that life is beautiful and yet it is not always perfect. Maganda ang buhay. Maganda ang ginawa ng Diyos dito sa mundo. Pero dahil sa kasalanan, dahil sa pagkukulang, ito ay nasisira. Ito ay hindi nagiging perpekto. Pero paano magiging mas maganda ang buhay na ito? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya. If you have faith, then life becomes more beautiful. Para saan ang pananampalataya? Ito ay ang ating tugon sa pagmamahal sa Diyos. Yung ating sagot dahil tayo'y binasbasan ng Panginoon, yan din ang nagpapalakas sa atin para magpatuloy. Yan ang misteryo ng ating pananampalataya. Naway kahit na hindi perpekto ang ating mga nararanasan araw-araw sa buhay, marami tayong mga pagsubok, merong away hindi pagkakaintindihan sa pamilya, iniisip mo pa rin ang mga bayarin, ikaw ay nasasaktan sa iyong sakit, ano man ang iyong mga pinagdadaanan na suliranin, kapatid, mawak ka, kumapit ka sa iyong pananampalataya sa Diyos. Kahit na yan ay mahina, kahit na yan ay maliit, basta't totoo lang yan. Maging totoo ka sa iyong pananalig at pananampalataya sa Diyos. Paano? Umpisahan mo sa pagnanais na maging mabuti araw-araw. Try to do your best to be better today than yesterday. Pero pangalawa, hanapin mo, naisin mo na makasama ang Diyos at maging daan ka parang ibang tao ay makalapit sa Diyos. Na kapatid, magpapaganda sa iyong buhay, magbibigay ng gaan sa iyong kalooban, ay ang iyong totoong pananalig at pananampalataya sa Diyos. So para po sa ating assignment ngayon, just spend
some quiet moments praying and being true to God. Huwag ka na magtago. Huwag mo nang iwasan ng Diyos. Huwag ka na magsinungaling sa Kanya. Wala naman tayong may kukubli sa Panginoon eh. Di po ba? Huwag ka mahihiya sa Diyos. Ang iyong pagbubukas ng isip at puso sa Diyos ay ang umpisa ng pagpupuno niya sa iyo ng Kanyang grasya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kayong anak ng Diyos lumundag sa tuwa dahil sinilang na si Jesus. Magsimba na tayo, magpasalamat sa Ama.